palagay ko, nobody will be able to achieve the hurok of their tagumpay. Because life is a commission. Diba? And you keep on doing it. Yes. Diba? It's just that you find comfort in what you're doing. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Mr. Anthony Gao, isa pong audiophile, isang engineer at isang business tycoon. Si Sir Tony po ang tumatayong CEO ng Golden Touch Imaging Specialist Incorporated at AIX Philippines. Paalala lamang po, may kanya-kanya po tayong pangarap, pamamaraan ng pamumuhay at pagtingin sa salitang balanse. May masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magbigay ng kaalaman at inspirasyon. Bago po ang lahat, pakipindot po muna sana ang subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Sir Tony Go, maraming salamat po. Unang-una po, sabihin ko lang po na belated happy birthday po kasi alam ko ang nag-birthday kayo ng isang araw po. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation namin na mag-guest kayo kasi sa totoo lang po, nung sinimulan namin tong podcast na to, isa na po kayo sa goal ko talaga mag-guest kasi member po ako ng Audio Friends. Thank yung community you, po na ano po. And sobrang gusto ko po talaga matuto ng businesses po at saka sa philosophy niyo po sa audio. Saka sa buhay po. Oo. Kasi sa mga kilala ko po sa Audio Friends, sobrang dami ko pong magagandang words na narinig sa inyo po. Ay, salamat naman. Mabuti hindi ka binato. Sir, punta po tayo sa unang-unang tanong ko. Kadalasan po ito yung mga tinatanong ko rin sa mga guests ko. Yung ibang tao po, kunyari yung mga sekretary niyo po, parents niyo, asawa niyo po, may pagkilala po sila kung sino kayo. Pero lagi po tinatanong, para sa inyo po, sino po ba kayo para sa sarili niyo? Ang hirap naman ng tanong mo. Hindi mo na itatanong, pero ako ay naging misyonaryo ng 3 taon. At umalis ako sa pagmimisyonaryo dahil ang calling na nakuha ko ay pinapupunta ako ng Panginoon sa negosyo. Wow. So, wala akong balak magnegosyo, pero sabi ko nga sa Panginoon, anong gagawin ko dyan? So, ayan, sinundan ko. So, mukha namang patuloy ang pag-alalay ng Diyos sa akin. And blessing is always around. Office nyo nga po, talagang amazing. Opo. Bali sir, kung ano naman po, labas po muna tayo sa personal na buhay. Punta muna tayo sa topic po na talagang interest ko po na matanong sa inyo, which is Hi-Fi World po, audiophile. Okay. Audiophile World. Kasi kung di nyo po nalalaman, si Sir Tony po, siya po ang parang the godfather of Hi-Fi dito sa Philippines. Hindi naman. Kung gusto nyo malaman, yung system niya po, yung speakers niya is Tidal La Asolutay. Google nyo na lang kung ano po. Sir, yun po, matanong ko lang po, paano po kayo napasok sa Hi-Fi World? Una, nung bata ako, meron akong gustong remote control car. Nagsimula sa remote? Sabi ng tatay ko, hindi kita bibilan, kalalakihan mo lang yan. So, nag-decide ako mag-aral para matutong gumawa. Wow. And doing so, naging araw-araw ako nasa Raon at napaling ang interest ko sa audio. Audio. So, high school pa lang, meron na akong speakers na mga ginagawa. Lahat ng baon ko, sinisira ko yung JBL na speaker. Isipin mo, bata pa lang ako, 9,000 plus yung speaker, binibiyak ko para makita ko kung ano yung laman. So, and bago ako matapos ng high school, meron na akong ginawang brand na naging panaginip kong gumawa ng speaker brand. Ang pangalan ng brand ay Impact. Impact. So, napunta ako sa recording studio, napunta ako sa pag-set up ng auditorium, napunta ako pag-set up ng mga karaoke bar.
napunta ako. Marami na rin akong nagawa. Opo. So, but in fact, I would be clear na yung ilalim ng kama ko ay isang subwoofer na ang lalagyan niya ay drum na malaki. Hindi pa uso dati noon ng 2.1. Hindi pa Opo. uso dati. It's just that sa kakagawa ko ng speaker, nahihirapan ako sa box kasi walang matibay na gamit na umaalog pa rin yung box dahil sa bayo ng bass. Opo. So, instead of me accepting that I'm an audiophile, mapapansin mo yun sa Audio Friends of the Philippines, ang tawag nga namin, siraulo. Yun nga po. If you're an audiophile, you must be somehow crazy. Medyo crazy. Actually, Diba? tatanong ko Kasi nga. irrational eh. Opo. Paminsan may ginagawa kang parang kaartehan, pero isang buhok, isang galaw lang ng magbabago na yung sound. Sabi ko. So, yes, parang mga siraulo yun. Totoo In a yun. positive Opo. way, In a Opo. positive way. Sa totoo lang po, medyo curse din yan. Pagka yung natutulog ka na, iniisip mo pa yung gusto mong upgrade. Totoo yan. Tapos, proud din ako na nung ako ay first year, second year college, pumunta sa kwarto ko yung mga engineer at anak ng Daiichi na Oh, speaker. Daiichi po. Ngayon po, existing ba yan, di ba? Oo. So, pinakita ko sa kanila yung Daiichi na binili ko sa kanila. Binutas ko yung likuran ng magnet. Tapos yung cone, nilagyan ko pa rin ng exhaust para gumalaw ng smooth yung speaker. So, as I told you, sira ulo ko dyan. So, kung ano-ano ginagawa namin. Di baling walang kainin, basta mayroong nagawa prototype o basta may nagawang speaker na magagawa. Ganun din nangyari sa akin itong kasi po, di ba, binaha kami nung Karina po. Nasira po yung yung speakers ko. Bago lahat pinalitan ko, speaker kagad. Sabi ko, ano to? Baliw to. So, nagulat ako na DIY po pala kayo nagsimula kasi ang alam ko po talaga, parang hobbyist po talaga kayo ng audiophile. DIY po pala kayo Siguro nagsimula. yan ang difference kung bakit naiba. In fact, even though I have a very decent and a world-class sound system, Yes. pinopromote ko sa Audio Friends of the Philippines na you don't need millions to have good sound. All you need is knowledge. Bakit mas maganda yung tunog na ito? Bakit mas maganda yung tunog ng ganito? And at the end of the day, kung ano yung nagsasatisfy sa tao, yun ang masusunod. For example, kung rockista ka, bilhin mong speaker yung matitigas. Maski mahal yan, pero yung nabili mo, malambot ang speaker, it doesn't work. Diba? So, it's the knowledge that we want to express. And most of all, without those people around talking about the audio, the friends, the community itself, boring eh. Boring. Diba? Pero kapag jamming kayo, mas masarap pakinggan yung isang plaka na tatlo kayo nakikinig magbabarkada imbis na iisa ka lang. Totoo po yan. Diba? Lalo na haluan mo pa ng whiskey. Di lalo mas maganda. Whiskey. Kaya yung friendship dyan sa audio filing na yan, I think is one of the key factors. Opo. Sobrang, kasi sa akin, sobrang iconic po nung Audio Friends kasi parang doon po ako napasok talaga sa audiophile world kasi dati po, mahilig lang ako mag-sound trip. Pero doon ko na po nalaman yung technicalities na may ganito pala, hindi ko alam may ganitong community pala. Inabutan mo ba yung earlier days na? Hindi po, 2020. May events kami every 2 months, nag-e-events ako. Ay, yun lang, kawang gawa. So, libre pagkain, may catering and everything. Tapos, meron kaming speaker test. Wow! So, bakit bookshelf? Bakit ganito? Gumawa kaming 3 kwarto na iba-iba ang lesson. For example, nag-set up kami ng 6 na sets of speakers. Tapos, papasok lahat ng member isa-isa. Tapos, huhulaan mo kung alin ang tumutunog. Saya na. A-B test. Okay. Ang pinatunog namin, isang bookshelf na maliit. Ganun lang. Opo. Pero ang setup namin, kung tumunog, ang laki.
So, in the whole event, isa lang ang nakahula. Asawa ni Ed Aguilar. Anak ni Ed Aguilar ang nakahula. Siyempre, for seasoned people like me, who have been experimenting, who have been playing, for us, we can easily identify. Pero, in general, maski matagal ka ng audiophile, hindi mo makikita, hindi mo mahalata kung ano yung tumutugtog in that setup. So, parang ganun. Tapos meron siyang katabing surplus. Ang katabi niya, mga mamahaling brand. Yung mga Japanese surplus po. Oo. So, pinaghalo-halo talaga namin para walang makahula, so to speak. Ang exciting. At maganda yung mga sinaunang panahon. Opo, di ko na. 2020s na po ako. Pandemic lang po. Kasi nung pandemic lang ako medyo nabaliw din talaga sa audio dahil sa bahay kayo. Sir, magpunta naman tayo. Curious lang po ako kung naalala niyo po ba yung unang track na nagpa-convert sa inyo into audiophilia? Parang gano'n. Ano yung parang? I would say, hindi track muna ang nagpa-convert sa akin. Kasi nung panahon ko, yung mga kanta, hindi audiophile challenge. Simply Jessie. Yung mga pag bumibiyahe ako sa sasakyan ko, gusto ko, tinutugtog ko yung mga ganong klaseng tunog, tapos yung mga ballads. So, but as an audiophile, pag dumating na sa classical music, halimbawa, napunta na ako sa recording, pag play mo sa regular system ng classical music, bakit nawawala yung violin? Bakit nawawala yung guitar? Bakit napunta rito sa kaliwa? Parang sira-sira. So, syempre, nakakita ka na ng totoo, hahanapin mo ngayon. Pag hinanap mo na ngayon sa system, may magbibigay siya, pare, palit ka ng cable. Ikaw naman tatanga-tanga ka. Palit ka naman ng cable. Tapos pag ganyan mo, kulang pa rin. Papalit ka ngayon ng speaker. Tapos papalit ka ng CD. Ito na, palaki na ng palaki. Darating ang araw, ayun na. Nagagalit na yung magulang mo o kaya galit na yung asawa mo. So ano ba pinaggagawa mo dyan? But again, audiophiling is not for everybody. Yun nga po eh. Pero ang best note that I can advise to people is that hanggang ngayon, maski I have probably a very good room, probably a very good sound system, I still enjoy yung regular sound system ng kotse. Opo. Iba ang nostalgia eh. Iba ang pagka... In fact, paminsan, hinahanap-hanap ko yung tunog ng ibang kanta sa AM radio. May certain character na may feeling ba? Opo, may nostalgia. Yung maalala mo yung mga panahon dati na nagdadrive ka, tapos Exactly. Ayun, kaya nga sabi ko, I think it's very, very hard for you to define what is an audiophile. Opo, ito yun nga po. Diba? Some people equate it as the expensive system. Opo. But, I don't like to imply na yung expensive system is kalokohan. Kasi that's how other people label it. Why? How? Because yung system namin, pumapasyal, last 2 weeks ago, kapapasyal lang dito ng isang Singaporean just to listen to the setup. La Absoluta po? Oo. Pati yung ibang taga Hong Kong, taga China, taga Malaysia, kakarating rin lang early this year. First quarter, March ata sila pumunta. So, ayun. Ganun lang ibig sabihin, there's an essence na may katotohanan, yung high quality, high-end na pakikinig. Walang iniba yan sa kotse. Yes. Paminsan, 1 second lang ang ibibilis ng kotse, pero people are willing to pay millions. Yes.
Ganun po sa sa high-end, no? Talagang paliit yung incremental ng increase nung pag-better niya, pero palaki ng palaki yung bayad mo. Oo. Diba? So, since narinig mo na yung nag-research ka ata na nalaman mo na Tidal La Asaluta yung gamit. Nakwento po nila Sir Odi po. Oo eh. Ang reason is because yung tweeter niya at saka mid-range niya is made of diamond. So, 127 carats. Why diamond? Hindi dahil para magyabang. Kasi nga, hindi lumulukong yung diaphragm. Kaya walang distortion. Gets. So, and people go that far just to eliminate distortion. Gets. Parang engineering po siya eh. Moron kaya tayo nagbabayad for the engineering ng system eh. Parang gano'n. Yes. And, hindi mo rin na itanong, I'm an engineer by discipline. Wow. Electronic engineer ako. So, kaya po pala. yun ang probable reason. So, and that's the reason why I don't like to call it expensive. Opo. But it costs a lot of money. Po. But you cannot say it's expensive. Diba? It's like buying a Ferrari. It's not expensive. It costs a lot of money lang. Kasi pati mugs, carbon fiber, pati yung katawan, and yung mga precision tool na ginamit cost millions and millions of dollars just to produce those small parts. So, the same issue, the same thing. Opo. Diba? Sir, matanong ko lang po, medyo segue lang po ako na medyo lalayo lang po ako. Kung matanong ko lang po ba sa inyo, nakatulong po ba sa inyo yung audiophilia nyo sa pag-achieve nyo po ng success? Oo, kasi hindi ko siya ginawa para maging tools ko for success. Opo. Pero let's face it, 90% of serious audiophiles are people who have surplus. Yes. Extreme surplus. and they are valuable connections. For example, yung isang audiophile ay supplier ko. Opo. Okay? Yung supplier ko na yun, pag bumili kami ng stock sa kanila, sa tingin mo ba, paluluwalan ako ng 30 days, 60 days terms? Opo. The answer is yes. Opo. If Mr. Gao can buy a Tidal, yung pa kayang itong product lang. So it's a given na nakakatulong siya. Opo. Hindi lang yun. Pati sa international tie-up, pagka napunta ako sa, halimbawa, palipad ako ng Hong Kong, meron akong hinahanap na museum. Opo. Nagtataka yung anak ko, Dad, ang dami mong kilala. Paano mo nakilala yung mga tao sa... Ay, hindi. Mga audiophile. Audiophile talaga. Kasi ang mga audiophile, iisa lang ang lingwahe niya. Parang sinabi mo, hindi ka iisnabin nun kapag audiophile ka, hindi ka iisnabin nun. So, ayun, pagtanong ko, sila po maghahanap para sa'yo. Nakakatawa po. Ganun din yun. Halimbawa, meron akong business call. May meeting ako sa ibang bansa. Pag meeting ko sa ibang bansa, syempre, wala ka naman driver doon, wala ka naman sasakyan, lahat, wala. Pero pagka humingi ka ng tulong sa isang audiophile buddy mo, anong coaching gusto mong hiramin? Diba? So, again, parang bonus. Bonus, Hindi, wag natin tawagin na siya ay ginawa mong tools. Pero meron talagang perks and bonuses. Sa inspiration naman po, parang. Sa inspiration, well, aside from the content of audiophiling, diba? Iba kasi ang maririnig mo sa isang musika pag sa audiophile mo pinakinggan. Totoo. And alam mo, paminsan pag nag-iisip ako ng business dead, sasalangan ko ng tugtog eh. Tapos habang tumutugtog yan, for some reasons, our human body reacts with different frequencies. Yes. And those frequencies, technically, conditions your brain and yourself in being able to do things. Yes. Diba? For example, pag pinatugtog ko yung come together,
Opo. Ang naiisip ko kaagad, ay yung kumpanya ko dapat marinig nila to. Hmm. I want my company to Come work as together. one. You know, so ang dami kang makukuhang point of inspiration, and audio filing also is a very greedy, it's a very greedy hobby. Why? Yes. Because there's only one sweet spot. Yes, yes. Actually, sir, sobrang problema yan. Kasi gusto mo iparinig sa iba, pero isa lang ang sweet spot. Wala. Di ba, you know, I've seen a lot of people who are very delicate in cleanliness. Pero pagdating sa audio file, wala. Talaga mag-share kayo ng upo. O, tapos na ako, pare, ikaw naman. Ganun nga po. So you share on one seat. And there were even days na sabihin na lang natin mga negative impact ng audio file. Opo. Meron akong napuntahan na yung sweet spot, may mantika na yung headrest. Ano po? Kadiri. Diba? Hindi siya yung mantikang marumi, pero alam kasi, wala eh. Nataon, baka nakapamada yung sinundan mo. You are not sure. But, so, iilag ka na lang, medyo forward yung sound, nakaganito ako. So, pero, wala. Probably audio files are crazy people. For the sake of sound that they hear, sige, hayaan mo na. Mag-straight body na lang para hindi sumayad yung ulo. Tsaka yun po, sacrifices talaga para makarinig ng magandang tunog. Oo. Yung mga, meron akong isang friend, ang ginagalaw niyang speaker, siguro 1 tonelada yun. Okay? Yan yung taong may assistant na nagdadala ng bag. Opo. Mayaman eh. Opo. Pero nakita ko sa sahig, nakayuko ng ganyan. Bubuhatin yan. Sabi ko, how crazy are we to go that far? You know? Totoo yun. So, inspiration, isa lang ang masasabi ko. One of the best audiophile in the country are they're probably people who are made with a lot of decisive decisions. The will to do things. Yes. Perfectionist, you would say they are people who don't take chances. And there are people who are called achievers. That's why they end up with a good setup. So, kudos to those audiophiles who have good setup. That means they have this energy. Will talaga, sir. Willpower. And if they can do that with audiophile, they can also do that in business. Yes. Yes. Diba? So, yung reflection ng audiophile setup is a reflection of who we are. For example, yung isa, napakalinis ng audiophile room niya. Yung isa, nakita mo, kalat-kalat yung audiophile room niya. Makikita mo yung reflections ng tao doon sa setup. Totoo yun, sir. And of course, the pocket. Totoo yun, sir. Opo. Sir, punta naman po tayo sa sa traditional hi-fi system po ba? Ano po yung pinaka-importanting element para sa inyo? Hindi lang siguro element, but speaker says it all. Apo, speakers. Okay, so si amplifier will just amplify the sound. Yeah, magbabago ng konti. The pre-amplifier, may masosobra, may magkukulang. May konting noise, pero yung character as a whole, ang nagdi-dictate speaker. So, the other day, I went to Peter Palsis and meron siyang speaker na napakaganda pero matagal nang maganda yun. Opo. In fact, inilabas namin siya nung Nov Hi-Fi 2018 ata o 17. Ang brand ng speaker is Voxative. Bakit? Driver alone, speaker alone is 500,000 na. Wow! Kasi yung phone niya is made of wood. Wood? Oh?
Oh, Kaya pala. No? parang shined na wood, tas yung wood sheet ginawang kong uber mahal. Ang ganda ng tunog doon kay Peter Francis. Sobra ganda. As in, yung boses ng tao, talagang boses ng tao. Tapos yung laway ng tao, hindi tunog Twitter. Kundi tunog talaga. Tunog laway talaga, no? Grabe pag narinig mo yung laway sa tunog. Yun yung palagay kong element that matters most. Yung Speakers talaga. Speaker. Sir, punta naman tayo sa ano namang element, yung kadalasang nakakaligtaan ng mga audiophile pero importante pala. Well, I think you could have asked the wrong person kasi kami, maski connector, inaayos na. Wala kaming pinapakawalan. Lahat importante. Di ba? Power cord, pinapalitan namin. Saksakan mismo, pinapalitan namin. Yung mismong patungan, pinapalitan namin. Yung mismong lamesa, pinapalitan namin. Dati, hindi ako naniniwala doon sa rack. Not till the day na nag-set up ako ng rack. Alam mo, maanggi mo lang ng konti yung rack. Talon na kaagad yung needle mo. So, one day, nasa kaibigan ko ako, yun yung maganda sa audiophile migration eh. Accidentally, nasagi ko yung rack niya. Sabi ko, aba, hindi gumalaw yung karayom. As in, stable pa rin. Sabi niya, tinanong, pare, what brand is this? It's very nice, ha? Sabi niya, abong-abong yung kabong. He's an old Chinese guy na who would like to demonstrate also. Sipain mo yung ba? Ha? Sipain ko? Oo, sipain mo yung ba? Huwag malakas. Siyempre, ganun mo. Serious? Oo, dali na. Pag ganun ko, hindi talaga tumalo. So, wala eh. Walang small. There is nothing small in the whole system, including the rooms. Gets. The material, the ceiling, the floors. Mismong electric fan, pinatatanggal kasi yung blade daw, magkakaroon daw ng sound effects. Wow. So, crazy. Crazy nga yun na po talaga. There's no way to define it, but crazy. All details. But you see, that's a manifestation of details. Details. Attention to detail. Attention to details. And so if an audiophile is quite successful and good with what he's doing, the respect of the other audiophile, even as a businessman, the respect is there already. Alam na nila, ay, pare, pag si ganito kausap mo, madetalye yan, pare. Parang how you do one thing is how you do everything. Exactly. So, there you go, para at least meron kang idea. And the good thing about the audiophile industry, they're very friendly in sharing what they know. Yes. Including suppliers. For example, pare, saan mo pinagawa tong sinong contractor ng kwarto mo? Ay, pare, tawagan mo si ganito, ganyan. So, it's enjoyable. It's very, very nice. Yeah. Sir, punta po tayo sa big question. Digital or analog? Dapat pinanood mo yung kay Leonard at kay Kabubi kasi nagkaroon na sila ng challenge. May ganun po. Well, last year is the year that I noticed na yung pinaka movement ng mga user, they're growing. They're growing because of technology. They're growing because of influence. They're growing because of the bandwagon. And what is that? Totoo naman merong character ang analog. Yes. And I don't like to compare them. Pero if you want me to identify it, ako, nararamdaman ko yung isang ikot ng plaka. Nai-irritate ako doon. Ako, naririnig ko yung ticks and pops na hindi ko matanggap.
Ako, ang dami kong naririnig sa analog na negative. Opo. Halimbawa, ang alam ko, nandito yung instrument na yan biglang napunta sa iba. Ang analog, kapag dumaan ng low frequency, nasisira ang mid and high frequency. Yes. Pero maganda Opo, ganun pa rin. Diba? Siguro po parang pagtingin sa Mercedes-Benz na luma, no? Parang yung feel talaga. Hindi. Pag nakasakay ka ng Ferrari, mahirap sumakay sa Ferrari. Opo. Kaya nga, sabi nga nila, sabi ng mga babae, gandang hirap o gandang sakit, something like that. Yung tiis ganda. Oo, yung tiis ganda. Tiis ganda. The same thing, if you want analog, wala. Maglilinis ka parati ng plaka. Dapat may oras ka, dapat wala, titiisin yung ticks and pops. Wala. Magtitiis ka kasi meron kang gustong makuhang maganda. Ano po ba yung nakukuhang maganda sa analog? Technically, I call it the contrast. Okay? In short, yung defect ng vinyl, parang glutathione, na ang side effects ng glutathione ay puputi ka, yun ang kinagustuhan ng tao. Yung defect ng vinyl na yung bandwidth ay na-shrink down into a certain bandwidth only, yun ang ikinagusto ng tao. Opo. Kaya mukhang mas malinaw yung gitara, parang mas malinaw yung bass, parang mas malinaw. And besides, the technology itself is a direct vibration of sound kasi the needle is vibrating. Yes. Whereas sa digital, these are created signals. They are not original vibrations. Data. It's only data that has been transferred. So kung sino man yung nagta-transfer, kung sino man yung nagko-convert, yun yung quality na makukuha mo. Yes. So lately, ang dami ng magagaling na converters, ang dami ng halimbawa, yung mga DAC. I went all around the world to find the possible best DAC. Diba? But at the end of the day, if you ask me personally, I go for digital. Digital. Okay. Dahil tamad ako. Yes. Dahil wala akong oras maglinis na maglinis. Plaka. Tapos, as in, paminsan, if not madalas, nagra-random play na lang ako. Sa plaka, hindi mo magawa yung random play. Buong album. Oo Tapos, ang problem pa is that sa digital, lalo na streaming these days, walang limit kung anong kanta ang gusto mo Ma-curious ka lang, nandyan na. Oo. Hanapin mo lang, makuha mo lang yung litrato ko, compare mo, malalaman mo yung title. Masosource mo na kaagad Sa plaka, hello, pahanap ko naman akong ganitong plaka. Pati yung press pa po, no? Hanapin mo pa yung magandang press. Exactly. Hindi, ang tawag ko doon, parang buy and test and throw. Diba? O minsan, meron kang nagustuhan plaka, parang narinig ko to sa bahay nila Baste So, pabili mo ng ganyan, pagtugtog mo nga, pangit ng recording, hanap ka na naman ng iba. Sabi ko, walang katapusan. So, but yes, the best is for you to have both. I think there's a beauty always in both worlds. Sana in the future. Bakit hindi? Sir, magpunta naman po tayo. Alis na po tayo sa hi-fi. Punta naman po tayo sa life niyo po. Kamusta po ba yung childhood niyo, sir? Makulay na makulay. Kasi we're a family, 4 kami magkakapatid. Isang babae, 3 lalaki. So we come from humble beginnings. So, 3 kami sa isang kwarto. Yung isang kapatid ko, medyo mabait. Ang ilalim ng kama niya, puros barel. Yung isang kapatid ko, wala Makikisama ka talaga. Obligado. So, masarap. We grew up in neighborhood on foot and soul. So, takbuhan, tumbang preso. Wow. In general,
we were sent to a school that's very, very strict. So, what do you expect? Siyempre, aral dito, aral doon. But in general, I would believe that my childhood days gave a very good influence in who we are today. Yes, eh. For example, sanay kami sa neighborhood. Kaya yung pakikipag-usap, pakikipagsalamuha sa mga tauhan ko, ay probably that's the reason why my employees here are 35 years ko nang kasama. Wow. 30 years na. Yung iba dito na nagkaasawa, nagkaanak, ngayon magkakaapo na. So, yeah, ang magandang aming childhood days. Bali, ang galing niyo po makipagkapwa po, parang yun po yung nakita ko. Palagay ko, it's a must. In every person, we have to be accommodative of people of various levels, so to speak. Sir, matanong ko naman po, ano po yung key childhood memory nyo na parang feeling nyo napaka-importanting pinagdaanan nyo? Hirap. Hirap. In fact, if you see our monitor back there sa entrance ng lahat ng employees, piniplay ko doon yung isang video clips nung owner ng NVIDIA. NVIDIA? NVIDIA. Ang sinabi niya doon, how I wish I want you to suffer. Suffering. Oo. Kasi yung suffering na yun, habang bata ka, kaya mo. Pag matanda ka na, heart attack ang labas mo. Kaya yung suffering mo sa bata mo makes you resilient. It makes you flexible. It makes you intelligent. It trains your brain to become solution finding. So kapag yung bata mo, naghirap ka, medyo mas magaling ka paglaki mo. Which might be contrary to what our culture says. Diba? Nagtataka yung mga ibang bansa, bakit ang Pinoy naghihirap na nakatawa pa rin? Hindi naman nila maintindihan yun. Diba? Pero yun na nga. But yes, the childhood days na naghirap ka, imbis na childhood days nagpakaginhawa ka, tapos pagtanda mo tsaka ka maghahabol, hindi mo na ma-develop yung solution-finding mentality. Alam mo ba, nagbenta ako ng bibingka nung ako'y bata. Wow! Oo. 25 centavos isang piece ng ganun. Kasi yung isang ganyan, isang tray na yan, aabutin yan mga 48 pieces. So, 25 cents. So, but you learn to do small things to make big things. Tapos, syempre, aalagaan mo maski maliit. Kaya nga, sabi nga nung maraming Chinese, hindi ka magkakaroon ng 1 milyon kung pati piso hindi ka marunong alagaan. Diba? So, yes, it's a vital learning in my life. Saan po kayo naglalako dati nung bibingka? Sa kami, lumaki ako sa Bambang. Bambang. Diyan po. Manila, Oo, sa Manila. Laking kalye ako. So, Bambang Anacleto. Ayun, naglalaro kami ng bangka pag may baha. Nangangarera kami ng bangka. Tapos, ang dami pa namin laro. Holen, sipa, tumbang preso, habulan. Makulay na makulay. As in, makulay na makulay. Nakakatuwa sa'yo, no, nasa success nyo ngayon. Ang naaalala nyo, mga happy memories nyo, yung mga sobrang simpleng mga ginagawa ng bata na naglalaro sa kalye, yun talaga sa'yo na gano'n. Oo. How I wish the new kids will have a taste of that fun. Tsaka palang nila maintindihan, boring pala yung kakasal. Opo, Diyos ko. Opo, luksong baka, tsaka mga pre-kidam natin. Diyos ko. And before we swim in the flood, literal yun. As in, pag may baha sa amin, ang saya na namin, naghubara na kami. Ang saya po, no? Tsaka nakatuwa po na sobrang humble beginnings, pero ang dami niyo po natutunan doon. Oo.
nasa ano talaga siguro. Siyempre, of course, blessing is blessing. Opo. But at the end of the day, yung positive attitude. Yes. Diba? Opo. Sa office namin, starting nung pandemic, meron akong isang campaign. Ang tawag ko sa campaign na yun, bawal ang utak-utusan. Kasi madalas, hindi nyo napapansin, kaya ka pala kumikilos kasi may nag-utos. Halimbawa, bakit ka bumibili ng ganito? Kasi meron ka nakitang barkada na meron. So yung nautusan ka ng barkada mo, Kids. di ba? The same thing with work. You don't need my command to work. Kaya nga, on the side, hindi mali magkamali sa office namin. Okay? Hindi mali magkamali sa office namin. That being said, they can move on their own. Pag mali, then let's evaluate kung ano yung better. Up to a point, basta't nagkaroon na ng attitude yung mga tao, now it becomes your culture. Yes. So, pag ang culture mo, wala kang solution finding, tapos susunod ka lang kasi nautusan ka lang, wala kapag may problema ka, nagde-deadlock ka. Opo. Di ba? Problem solving skills po talaga. Oo. I think it's a given scenario kind of problem. Di ba? Opo. So, ayun sir, punta naman po tayo. Siyempre po, punta tayo sa pagkabata niyo. Punta lang po tayo sa business naman po. Kasi dito ko po talaga gusto maraming matutunan. Kasi sobrang rare lang po ng chance na isang interviewer may interview po na pwede ko po ba banggitin? Nasa billionaire status na po. No. Sir, ito lang po yung gustong-gusto ko na itanong for almost 3 years na ata nung narinig ko po yung pangalan niyo kala Sir Odi. Paano po ba magpayaman para makabili ng La Absoluta? Kidding aside po, pero philosophy niyo po sa business. Alam mo, siguro kapag hindi ka pinagpala ng Diyos, kahit na anong gawin mo, wala. Opo. That's number 1. Number 2, naniniwala ako na yung genetics ng tao, merong mga taong not meant to handle big money. Meron. Yeah. Meron din mga tao na maski walang masyadong ginagawa, hahabulin ng pera. Pero the question is it a curse or is it a blessing? It's neither. Because pag marami kang blessing, marami kang responsibilidad, Totoo. marami kang pasan. So, basically, kung papaano, start with the skill set. I always tell my professionals, do not chase money. Let money chase you. Pag meron kang magaling, hahanapin ka ng tao at kapag hindi mo nagawa o hindi mo tinanggap o offeran ka ng better o offeran ka ng higher skill set. For example, ang dami naman taong merong skill set. No? Pero baka akala ng tao ang negosyo ay basta ganun na lang. Ay hindi, it all starts with the skill set. Magaling ka sa pagluluto, magaling ka sa pagsasalita, magaling ka sa pagkwekwento, magaling ka sa pagtatambling. Can you imagine? 100 million halos ang kinita ni Yulo sa pag-gymnast. Baka mag-gymnast na lang ako. So, it's passion. No? Your passion to do things, and that is not according to what people tell you. That is according to what you think, where you think you are good at. Yes. And that's how you follow it. It's not what you like, ha? Iba yung what you like and where you are good at. Yes. For example, 5'5" ka, tas nangarap kang maging NBA star. Wala. Wala. Pagkatapos, katulad ko, ang taba ko, lahing matataba daw. Tapos gusto ko maging runner.
something is wrong with your like and your given attributes by heaven. So, ayun, palagay ko, I have a version of what does success means. Yun nga po, ano nga po ba ang ibig sabihin ng success para sa iyo? Para sa akin, success is when 3 conditions are met. First condition is who you think you are. Second condition is what people think who you are. And third condition is who you really are. Pag yung tatlo na yan ay parehas, then that's success. Why? How? Paano? Sabi ng nanay ko, akong pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Bakit sabi ng girlfriend ko, ang pangit ko? Diba? So, hindi yun ang tamang point of success. Pero ang kagandahan yan, pag ganito, halimbawa, si Baste, ang isip niya, magaling siya sa communication. Opo. Nung in-interview mo, uy, ang galing talaga ni Baste sa communication. Ang galing niya kumagod pagka umiilag ka na ibabalik niya pa. Pagkatapos, ang dami ng sponsor. Ibig sabihin, talagang communication guy ka. Opo. And if you would notice, money is not even a part of it. Success is when you achieve or when you find who you are. Opo. And in that aspect, money will just follow. Side effect na lang po, no? Yan po talaga yung... Money will follow you guys. Basta't nahanap mo kung sino ka, Opo. then you will have achievements. Diba? Opo. And as long as you understand that yung kaginhawaan is not a factor of it also. Sometimes it took you so hard kasi araw-araw nagre-review ka kung paano mag-interview si ganito, nagre-review Yes. kung paano mag-interview si ganyan. Diba? So, pero maski libre, maski nagpupuyat ka, naghanda ka, pero at the end of the day, the result of the interview was very good. So, and eventually, people will understand, ay, magaling talaga to. So next time, halimbawa, meron akong gustong i-promote na product, imbis na hard sell advertising, Boss Baste, baka pwede mo naman interviewin niyo ako tungkol dito sa product namin. No? Diba? And you would see Karen Davila, Opo. you would see Ted Filon, you would see all those great interviewers. Has that ability to make a product shine or to make an issue, a person shine out of the ordinary. And that's the skill set probably. So, yeah, kayang-kaya mo yan. Sana sir, kaya po ang ginugol ko mga mag-guest po is mga tulad ng tao nyo para makakuha po ng mga knowledge na parang feeling ko bawat ginigis ko po ng mga knowledgeable sa business parang unti-unti akong sana mangyari po. Sir! Mangyayari yan. Sir, thank you po sa belief. Sir, napunta po tayo sa business philosophy nyo. Matanong ko lang po sir, medyo malalim po. What is the meaning of life para po sa inyo? Life is borrowed. Yes. We're all shepherd in this life. Maganda man ang speaker ko, may iwanan ko rin. Maganda man ang sasakyan ko, may iwan ko yan. Marami man akong problema, may iwan ko rin yan. Totoo. So you're just but a transient tenant in that body. So para sa akin, you have to understand who created you. Yes. What is your purpose? What was His purpose from the beginning? And at the end of the day, it's what you will leave behind are memories. Diba? Yes. So, memories like, alam mo anong pride ko pag yung mga barkada ko, tinanong ako, uy pare, balita ko, you've made it, you've succeeded to a certain level. Sabi ko, how did you say that? Why did you say that?
And on what account did you say that? Sabi niya, balita ko, meron ka ng ganito, meron ka ng ganito. Sabi ko, no. You ask me kung ilan bahay na ng employees ko ang ginawa ko. Okay? You ask me ilan bata na ang pinag-aral ko. You ask me kung ilan pasyente na ang pinagaling ko. You ask me kung ilan pamilya na ang nabuhay ko. Then I might agree with you if that's your parameter of success. But if your success is meron akong ganitong sasakyan, ganyang bahay, ganitong ganyan, ang mundane po. hindi, it doesn't count anything in that score. Totoo. Diba? Yung mga buhay po na na-touch nyo, yung importante talaga. Kasi yun naman po talaga yung may iwan eh. Kumbaga, yung memories po nila, ng mga naitulong nyo, yung epekto po na yung mga natulungan nyo, nakapag-aral, yung anak nila nakapag-aral. Maaaring kahit po wala na tayo dito, yung epekto po ng mga ginawa niyong tulong, nandun pa rin po. Yes. And in fact, like in your life, can you imagine, maski hindi ka kumita eh. Marami naman newscasters na hindi kumita eh. But a lot of them made it to the top as well. But what's the best part? The best part is naihatid mo yung balita sa tao. Yes, opo. Naihatid mo yung goals mo sa tao. Purpose po. And I think that purpose is the most important part. Diba? And it's the same thing that I teach my daughter and my family and my staffs. You must have a purpose. Irregardless kung can you tell me that you are happier than a beggar? You cannot tell me that. So, at the end of the day, it's the purpose. What are the purposes? And we have different purposes. So, don't ever wear other people's mask. Yes. You only wear your own mask. Kailangan talaga magpakatotoo. Tsaka kasi kahit ano pong mapalamong success sa buhay, kung di ka naman totoo sa sarili mo, what's the point? Wala rin. Yeah. Sir, kasi po, ang reputation niyo po talaga sa audiophile world is kayo po yung pinaka-humble na billionaire na kilala po nila Sir Odi po. Fake news yan. Hindi ako billionaire. Pagka sa utang, marami. But, gano'n naman po talaga ang mga... Alam mo, again, probably, hindi binibilang ng... It's like saying, kapag marami ka ng sasakyan, hindi mo naman binibilang yung kotse mo. Meron na akong 10, meron na akong... Hindi. You just simply become wise about it. Diba? For example, ang pinakawalang problema na sasakyan na nabili ko ay Porsche. So ngayon, probably, alam nyo na bakit sa Markado, maraming dream car ay Porsche. Kasi, yun, I become wiser out of my experience, out of my blessings. So, pero kung yabang lang ang habol mo, ay, wala, somebody will buy more better things than you do. It's a senseless competition. But the best is, ayun na nga, count your blessing. Like wearing your own mask, counting your own blessings. And being your gratitude is the best possible value that you could have. Gratitude po talaga. Mamaya, reklamo ko ng reklamo. May kotse ka. Sirain. Yung iba nga, walang kotse. Totoo po yun. Diba? So, and if I have a lot of concerns and problems, I always go to a place in Quirino's Grandstand. Meron isang restaurant na maliit doon na tumutugtog ang pipi, bingi at bulag. Okay? Alam mo, pag nanood ka sa kanila, ang saya-saya nila. At ang saya, yung tunog ay, huwag na natin pag-usapan. Hindi naman sila meant to be good. Kasi defective nga sila. So,
Pero yung joy na nakukuha ko sa kanila, tingnan mo, ano pa nire-reklamo? Yung bulag na, tawa ng tawa eh. Ikaw pang may Totoo. ganda-ganda ng eyesight mo. Hindi ka naman bing, hindi ka naman pipi. Pero ano pa nire-reklamo mo? So, yeah, being grateful in our life is a very vital point. Opo. Saka hindi ka rin magiging masaya pag wala ka pong gratitude sa buhay. Oo, tama yun. Totoo. Yeah. Sir, matanong ko lang po, kasi di ba po yung mentorship naman po, napakalaking bagay po sa success ng isang tao. Sino po ba yung mga taong naging key player po kung bakit kayo naging kayo? Tulad mo, yung inaasam mo na makausap yung mga leaders in a certain industry or in a certain field. Opo. Ginawa ko rin yan. So, nung bata ako, sabi ko, maski wala akong kitain, maski malugi ako, maski hindi ako kumain, makausap ko lang si Henry C. Maski 5 minutes lang. Makausap ko lang si Lucio Tan. Makausap ko lang si Ayala. Makausap ko lang sila Do Kongwei. Makausap ko lang sila Django. At yung mga big people. And they give you good advices, universal advices na so good. Case in point, sabi sa akin ng isang senior, si Django, sabi niya, Abong, find yourself a good wife. If you find a nagging wife, forget your business. Your everyday will be destroyed. Asawa talaga, no? A good wife who will support you all the way. A good wife who will keep on trusting you. A good wife who will keep on supporting you. And you will have double the energy to do what you have to do. So, yun yung payo niya sa akin. Ang payo naman ng isa, sabi niya, just keep on doing it. And let the remains prove how much you've done. So, it's quite obvious, sabi nung isa sa akin. Sabi niya, Abong, may bisyo ka ba? Sabi ko, wala. Naninigarilyo ka ba? Hindi. Nag-aala ka ba? Hindi. Nambababae ka ba? Hindi. Nag-drugs ka ba? Hindi. Nagsusugal ka ba? Hindi. O, hindi wala ka palang pinagagaso sa yayaman ka. Ganun lang pala. Totoo naman eh. So, kung hindi ka magtatrabaho, syempre hindi ka magiging successful. Pero if you keep on working, if you keep on doing your job, if you keep on performing, creating strategies, planning, evolving, improving, how can you lose? How can you not make it? Opo. Parang mas less likely pang hindi ka mag-succeed kung gagawin mo lahat yan. Kaya nga, sabi ko, oo nga no. And those were the days that I was very, very, very down. And he was telling me, the sun will shine. And true enough, happy naman tayo. So, ang dami pa. I did my own time. I served my own time those days na. Yung mga mayayaman, nag-iisip ako ng dahilan kung paano ko sila makakausap. Maski ako magsisilbi. In fact, sabi ko nga doon sa isang secretary, Ma'am, maski ako magdala ng bag niya, okay lang. Good ko rin po yung mentorship. There was even one time, I applied as a bodyguard because I can fight. And I was telling the secretary, lalaking secretary, sabi ko, Sir, I can do 1:5. Sabi na, of what? Of fighting. If you want, you can send the 5 bodyguards. I can fight with them. So, ayun. Sabi ko, most of all, I can take a bullet. Sabi niya, grabe ka naman. Sabi ko, wala, siguro. Basta makausap ko lang. So, ayan. Yeah,
getting wisdom from the seniors. Yes. And obviously, humility is not being taught. Like what you saw in RSA, Opo. humility is shown. It's not taught. So, and you can never teach humility. You can only use it as an example. There is no way that you, but at the end of the day, I was a victim of it na naging mapanghusga ako. May pinasok akong isang komunidad na mga Katoliko. Sabi nila, simple life, simple life. So, na-inspire ako. Siyempre, wala akong pera that time. So, Opo. Tapos, may nakita ko isang miyembro. Naka-Rolex. Sabi ko, pagdating niya, nakapasat. Yung panahon namin, yung Passat is one of the best possible European car na pwede mo i-suit up for a race car. Pagsakay ko doon sa Passat niya, 18 Bose speaker. So, nagreklamo ako sa isang pastor. Sabi niyo, simple life, simple life. Bakit si Brother Louie, naka-Rolex, nakakita ko, tapos naka-set up pa. Tapos, Passat, pinang-araw-araw. Sabi niya, ay oo, abong, ganyan talaga si Louie kasi dati Patek ang suot niya, hindi Rolex. Tapos dati Mercedes ang sasakyan niya, hindi Passat. Simple na pala ngayon. Okay, I stand corrected. So judgment doesn't belong to our hands. Diba? We just have to understand. Hindi ko na maalam na dating Mercedes, bigla na lang nagpasa. Simple na pala yun. Simple na yun sa kanya. And ang mali lang is nag-judge ako. So, the best is hindi tayo mapanghusga. Diba? Para at least maging open tayo. Kasi kung hindi ako naghusga, malamang kinausap ko na lang siya. Yung nakausap ko, yung pinintasan ko, natuto pa ako. Hindi, pinintasan ko, hindi tuloy ako natuto. So, noted po yan. Iwasan maging mapaghusga. Oo. May tendency rin po kasi akong maging gano'n. Oo. Either way, yung mapanghusga na pag big time, pabor ka, pag small time, mapanghusga. Either way, mali. So, parang gano'n. Yun. Sir, mapunta naman po tayo sa, ano po yung biggest challenge na pinagdaanan niyo po sa business and paano niyo po siya hinandle? Merong concept, malamang kasama ka doon, na kapag wala kang pera, hindi ka makakapagnegosyo. Ang dami ko nang nakausap ng mga bata na sinasabi sa akin, paano naman kami magne-negosyo, wala kaming pera? Sabi ko, katulad ko, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Hindi naman ako nanalo sa loto. Hindi naman. Pero, paano nangyari? Diba? The mere fact na sabi ng utak mo, kailangan mo ng pera para magka-negosyo is already killing you. Okay? For example, nung panahon na wala akong pera, inalam ko yung mga billboard operators na mayayaman. Sabi ko, alam ko ang problem niyan. Marami na silang pera, wala na silang oras. Siyempre, naubos yung oras nila, mamimili ng kotse, pupunta sa party, pupunta sa abroad, ubos na oras niyan. Anong strength ng mahirap tulad ko? Ay, marami akong oras. Wala akong pera pang abroad, wala akong pera pang pasya, wala akong pera pang bili. So, wala akong ginagawa. So, pumunta ako sa isang billboard operator. Boss, pwede bang kami na lang mag-install ng inyong billboard? To cut it short, ako mismo nakaakyat na ako several times sa billboard. Grabe!
talagang ginawa niyo po yung hard labor talaga. Oo. In fact, yung isang kasamahan ko, nilipad na yan sa billboard. Bumabagyo nun, tumawag sa amin yung isang client. Major brand yan. Mr. Gao, gumigiba na yung baba niyo na yung billboard na yan. Sabi ko, sir, two days ago, nag-alarm kami sa inyo. Sabi niyo, wag eh. Ngayon, dangerous na. Mr. Gao, sige na, pasensya na, tulungan mo kami. So, pumunta kami doon sa site. Hirap na hirap kami. Tapos, yung isang tao, talagang nagkakwersahan. Pag kalas ng ganyan, nilipad ng billboard, kasama siya, gumagano sa air. Grabe. Kamusta naman po siya? Buhay naman. Okay naman. Nakatali naman siya. Pero, ayun na nga, you see, yung strength namin, yun yung competence namin. Yung skill set namin, yun din ang competence namin. Kaya nga, meron akong pinuntahan isang bidding, major brand, Petrochem. Ang swerte namin, yung arbiter nila nung bidding ay German engineer. To make it short, ang 4 kami, yung 3 kumpanya, ang lalaki, top 3 in the country. Kami na lang yung pinaka-bulilit na maliit. Pero nanalo kami for what reason? Sabi ko, sir, I have a question. Sabi nyo, kailangan safety shoes. Sir, sa amin bawal yan. Kasi aakyat ka ng billboard, ang safety shoes matigas. Madudulas yung tao ko. Hindi ko kami papayag. Sabi niya, that makes sense. And what's the alternative? Sir, rubber shoes. So, sabi niya, okay, good, accepted. Tapos, sir, meron pa eh. Sir, hindi ko kami nag-hard hat. Kasi ang hard hat is para merong galing sa taas, malalaglag sa inyo para safe kayo. Kapag ang tao ko nasa taas na ng billboard, poops na lang ang malalaglag sa kanila. Kasi wala, langit na ho yun eh. So, ibig sabihin, ang danger is that pag nalaglag yung hard hat ng mga ngakyat natin at tumama sa tao, Makapatay pa yun. Baka makapatay pa tayo. Baka makabasag pa kami ng windshield. Sabi niya, and what's your proposal? Sabi ko, bicycle hat. Yung merong styrofoam, tapos hard plastic. Yun ang gamit namin. Sobrang innovative po ng nyo. No? Tsaka may tapang kayo para subukan yung mga ganong way po. Exactly. Why? Sabi niya, how did you get to know all of these things? Sir, because I've been up there. Tapos, somebody objected that it's dangerous. Sabi ko, sir, if I may, can anybody here in this room, who amongst you have been up there? Wala. So, and there you go. Sabi ng engineer. Sabi ko, yung tali, yung safety clamp, sabi ko, they're good. They're good. But do you know that you will never fall from top down to the bottom in billboard structure because of the metal frame? Hindi lulusot ang tao. Hindi lulusot. Kailangan gula-gulatay ka na at saka ka lulusot pa. Except that which you suicide and then you jump outside. That's a different story. So, lastly, sabi ko, sir, there's one last. There's more? Yes, sir. We don't wear gloves. Your welding gloves. Are you aware that when you hold on to the metal and you're wearing a welding gloves, your hand will slip out of the gloves? It's dangerous. It's dangerous. So, and what do you do? We wear heavy-duty bicycle gloves wherein the tip are exposed and
It's tight to your palm. And that's what you use. That's sensible. Galing nga po. So ayun, panalo kami sa bidding. Opo. Because since it's a petrochem company, safety is the best gauge or the most important because you don't want to have accidents in a gasoline station, of course. Diba? So, yun. Parati tayong merong strength. Hindi nyo lang alam. Maski gaano kayo kaliit, meron kayong strength. Hindi nyo palang alam. Kailangan lang hanapin po talaga. Hanapin nyo lang yung strength ninyo. And wala, are you telling me, yung kikitain ko sa pag-i-install, pag-i-interesan ng mayaman na namamasyal sa abroad? Hindi. Hindi nila pag-i-interesan yun. Yung nga lang, because I grew out of it, now I have my skill set. Yes. So, pati yung pag-i-install, for example, when we install stickers on a building, it only takes us 5 days. Our competitor, it took them 45 days to install. Can you imagine? Lugi. That's his skill set. Yes. Okay? That's his skill set. Skill set. And universally, it's the best possible form. So, yeah, you can always develop your skill set. Yes, sir. Yun naman po talaga. Parang ang ano ko dyan, yung time rendered po ba? Na parang sa lahat ng skill na gusto mo matutunan, kailangan mo lang i-render yung 10,000 hours. Yeah, Opo. yeah. And of course, you're focused to it. Focus, totoo po. You have to focus on that one. So, I did not do the installation for the purpose of money. Okay? Money is just a bonus. But because I focus on the skill set, it became a good field for me. So, dumating yung oras, nagkaroon ako opportunity magkaroon ng billboard, wala akong problema. Wala akong problema. Alam nyo na po, no? Oo, kasi Inakyat nyo na eh. Opo. Tsaka bihira yung, ikaw po yung business owner na ginawa nyo po talaga yung hard labor ng mismong service nyo. how I wish I can make my daughter suffer. Really. So that she will know her advantage when she's small Kids. and her advantage and her weakness when she is big. Opo. Diba? So, yun, at the end of the day, you balance it out. Yes, opo. Sir, ano naman po? Ano po yung payo nyo in regards to investing naman po sa mga batang entrepreneurs po? Investing, whatever comes to the mind of the young people is money. Opo. It's not. Ano po? Investing is skills. Skills talaga. If you're spending so much time, maski wala kang kinikita dito, that is because you believed that this has a future. Yes po. Yun actually. And you are investing in that. Yes po. Okay? I remember 16 years ago, I bought a software company. Not to earn. But because I believe it will be the future. That was 16 years ago. Yes. And that company became a distributor of many antivirus brands. Okay? And of course, yung income is a bonus. Bonus na lang. Sir, paano nyo po nakikita yung potential ng isang venture? Probably it's a gift, Opo. but technically, it's being able to be sensitive to the society. I would say business is when somebody finds a solution to a problem. Yes. Totoo yan, sir. Okay? Business is when somebody finds a solution to a problem. So, can you imagine, paano ka hindi magiging successful kapag nakahanap ka ng gamot ng cancer? Totoo po. O, di ba? Pag nagkaroon ka ng solusyon,
Subukan mo na lang pag ikaw nakahanap ka ng gamot, lalo na mahaba buhok mo, tapos sabi mo, ang gamit kong lotion na to ay pampahaba ng buhok. Kung totoo yun, ay imposibleng maghirap ka pa. As in, ang daming nagkakalbo ngayon eh. Opo. Diba? Ang daming gusto magkabuhok. Kaya kapag yan, katulad nga nun, some people would say na, kikinis ang balat mo kasi yun ang daming may problema sa balat. Diba? Papayat ka. Kaya if you would see, lahat. Solutions. Pumunta ka sa Facebook, lahat yan. Puro solution. So, out of your investment, hopefully, you are looking for a solution. Yes po. Kung ma-share ko lang po yung sa podcast naman po. Kasi yun nga po yung sinabi nyo kanina, yung pagiging reklamador. Dati po kasi parang sa college po, medyo natutunan kami mag-criticize sa society. Pero parang dati, ang dami ko reklamo. Parang na-realize ko, ang dami ko nga reklamo sa masa. Ano bang ginagawa ko para may magbago dyan? So parang ito po, medyo long game po yung investment nga po ng time, energy, and resources. Pero ang goal ko po talaga, na kung ano man yung reklamo ko sa society, na eventually, kahit konting contribution, kahit 5% na contribution o 1% lang po, makatulong ako na sana yung masa ng Pilipinas medyo mas tumalino o mas... Alam mo pa minsan, yung tulong mo na yun, hindi makakatulong. Opo. Pero ang importante is yung nag-try ka, yung mind mo, matitraining to think a workaround. Yes. Pag na-train na yung utak, halimbawa, grabe naman tong traffic na to. Maski hindi mo masolve. Opo. Pero nag-isip ka ng solution, ang sinusolve mo yung sarili mo. Totoo. Na yung utak mo will be trained to be a solution-finding mindset. Opo. Kapag nangyari na yun sa utak mo, ay, magtataka na lang yung tao namin. Sir, bakit ang dami yung solusyon? Hindi ko rin alam. Talaga po, parang kailangan mo na tagahasain yung problem-solving skills mo. Tapos sa lahat po, magagamit nyo na siya. Exactly. Sir, naman po, medyo patapos na rin po tayo, sir. Sir, maraming salamat po. Salamat. Sir, kung meron po kayong 3 rules to live by, to live a good life po, ano po yung may papayo nyo? Siguro, ever since, ang quest, maski hindi 3 isa lang. Isa lang po, sige po. Matagal na sinasabi sa mga yellow-skinned people, yin and yang. Yin and yang. May yin yang po akong tattoo dito. Diba? Sa English, balance. Diba? Meron kang magandang family, meron kang magandang function o purpose na ginagawa. Meron kang perang na itatabi for emergency. Meron kang tinitirang maayos na bahay. Balance. Balance talaga. Basta, kasi yung balance na yan, iba-iba yan kada tao. Opo. It has to do with appetite. Diba? Ibig sabihin, yung isa, mas sexy sa'yo, that's her balance. Yes. Yung isa, mas mataba, pero balance naman ang buhay niya. That's perfect for him. So we have our own different rules, and that is your appetite for whichever balance you want to achieve in life. Yes. Diba? So you don't have to be rich. Opo. Diba? Wag lang poor. Yes. Diba? So, palagay ko kasi yung wealth comes by itself. Diba? Pag ginawa mo yung purpose mo. Oo eh. Pagka, if you excel in your purpose, it will come. It will show. Diba? In fact, kung ikaw nakikinabang ngayon sa mga video editing and camera, meron akong barkada nung panahon namin, mga Polaroid, mga films, mga na naging desperate siya. Opo. Kasi parang nalaos eh. Opo. At yung dati kasi, sanay sila sa singilan ng 25,000 per layout. Ang mga digital people, maski 5,000, okay na sila eh. Opo. Paano ka pa magko-compete? So in short, hindi siya nakapag-evolve. Opo. So, kaya siya naging victim. Hindi niya binago yung balance niya. Pero kung binago niya yung balance niya, yung mga video editor na yun, ang wedding na yun, nagugulat na lang ako. 120,000, 150,000. Sabi ko, grabe naman sila.
Digital na nga gamit eh. Opo. Wala na. Kulang na lang sabihin. Wala nang pelikula. Tapos, ang gagaan na ng dala ninyo. Opo. Yung Manfrotto namin dati, grabe ang bigat. Alam mo naman ang Manfrotto, di ba? So, yung 120 format namin, Opo. nagkasakit na yung asawa ko sa carpal tunnel, sa bigat mong 6x7. Opo. So, yeah, I think balance is the Balance most po important talaga. thing. So, and that goes on with our responsibilities, yung mga anak natin, yung mga kasamahan natin sa bahay, Opo. diba? Sa magulang natin. And, ayun, and overall, I think, ang beauty lang sa balance is that hindi tayo pare-parehas. Totoo. Diba? Halimbawa, ikaw, mas slim ka sa akin, pero sa akin, okay na tong balance na taba na to. Opo. Diba? So, nagbabago naman yung balance mo pagtanda mo. Tsaka yung sinabi nyo nga po, no judgments po dapat eh. Oo. Opo. Yun lang ang pinakamaganda. It will only kill yourself if you keep on judging people. Totoo. And reklamo dito, reklamo doon, reklamo. Opo. Positive outlook po talaga. No? Sir, punta na po tayo sa last question. Sir, naharating nyo na po yung rurok ng tagumpay. Ngayon po, ano po ba yung further goals nyo po? Hindi, palagay ko, nobody will be able to achieve the rurok of their tagumpay. Because life is a commission. Diba? And you keep on doing it. Yes. Diba? It's just that you find comfort in what you're doing. Diba? You find comfort in what you're doing. So, basically, halimbawa, I'm retirable. Yes. Sabi ko nga doon sa mga software group, sabi ko alam niyo bakit ako nagpapakabata rito? Kasi I have to be young in knowing the technologies and everything. That is because I have a goal. And the goal is to reach out. And that's why we have Gawad Tulay. We provide bridges for people. We provide them kung ano yung hindi nila lalaman. Akala nila pera, pero hindi. It's up in here. So, yeah, day in, day out, you keep on doing it until you die. Until your last days. And those people will tell you so. So, walang katapusan. At saka, and I bet you, hindi titigil si Ramon ang sa kaka-business. Yes. Diba? Opo. Si Honorable Henry C. Matanda na, pumipili pa rin ng sapatos eh. Opo. Diba? So, and name it all. All of them are because it's a lifestyle. Lifestyle. Opo. Totoo. Diba? Once you find your goal, once you find your being, now it becomes a lifestyle. Yes. And that lifestyle is supposed to be comfortable to you. Because you have your firm belief in it. So, I think that's what you missed as a question. Yes. Ano po? Palagay ko, ang calling ko kasi is to be a mentor. Yes. And I do not mentor in public. I only mentor in private people. And I've done several, including the offspring of the rich people. Wow. It's just that we have to keep it private because I don't think I'm an effective mentor for mass. Yes. I can only do mentoring for individuals because I dig deep down into their core. So, basically, I think I will die being a mentor also. Oh my God, nakakatawa po ako. So, ayun, parang ganun lang siya. Walang kita doon. Yes. Hindi ka yayaman doon. But, halimbawa, out of gratitude ng rich father na yun, binigyan ako ng 2-year PO. Siyempre, hindi naman pwede pera ang ibigay sa akin kasi meron naman akong kaya. Pero yung PO na yun will keep my employees, next generation alive. Diba?
So, parang ganun lang siya in general rule. Nakakatuwa po na talagang sa mga skill set po na nag-gather nyo all throughout your life po. Ang goal nyo na ngayon is ma-share na, makatulong ng iba. Marating po narating niya. Pero alam mo ba kung ano ang guide ko? Apo. Lahat ng pinagkwentuhan natin, I bet you, mahanap nyo sa Bible. Walang biro. Walang biro. Hindi ako it depends on how you look at the book. Yes. Okay? And I'm not sounding religious about it, even though I'm a religious man. Yes. But I am telling you, for example, paano ka mananaginip na umasenso kung wala kang faith? Apo. Di ba? Apo. Fake yung panaginip mo. Pero kung ang isang tao nasanay na nagdadasal ako kay Lord at meron akong inihintay na sagot, masasanay kang maniwala. Masasanay kang maghintay. Masasanay kang maging patient. Masasanay kang trabahuin yun. And the result is normal. Yes. Kasi it will happen in that way. Apo. And of course, kung ang Diyos nakita ang isang tao talagang hardworking day in, day out, o overtime ka para lang mangyari yung isang bagay, paano ba naman hindi mangyayari yun? Apo. Okay, so lahat yan, nandoon na yan. And sometimes, it's so hard for me to teach people who has not even touched the book because, sige nga, define faith. You cannot Opo, mahirap. Imagine mo, sabi ko sa'yo, Sebastian, maniwala ka sa akin, uunlad ka as a podcaster. But if you don't know how to have faith, paano? Opo. Baka isang linggo ka palang nagutom, ayawan na. Diba? Meron lang magsabi sa'yo, pare, hindi ka marunong mag-interview, ayawan na. Hindi po. Iba, tapos iba na naman ang next year, pag nagkita tayo, gitarista ka na. Sir, tumutugtog ako sa banda. Ito ngayon ang bagong pero medyo nagbabanda po talaga ako. Kaya nga. Tapos, pagdating na naman ng next year, iba na. Sir, nagbebenta ako ng insurance. Dahil lang patakbo-takbo ka kasi wala kang faith. Opo. Wala kang career. Totoo po. Diba? So, ayun sabi ko nga, irregardless kung maniwala ka ba about divinity, even though I will tell you it's a must. Yes, opo. But the fact that you are not going through a training of faith, Opo. you will be easily washed out. Gets, opo. Diba? Kasi sabi niya lang, pare, pangit mo tumugtog. Wala na, magbabago ka na ng career. Diba? Ang paniniwala ko po dyan, yung true will po yung term ko dyan na parang yung will mo po, yung willpower ng gusto mong gawin, yung purpose mo sa buhay, isa rin yung purpose ni God. So, dapat aligned kayo ng will ni God at saka ng will mo para mangyari yung... Now you're repeating the success mode that I'm telling you. You see? Totoo po. Pagka tumanda ka, you will understand that success. Pagka yun pala ang will ni God at yun din ang naging will ko, automatic makikita ng taong bayan. Everybody will call you, pare, may wedding kami. Tumugtog ka naman. Pare, meron kami kasal dito. Meron kami birthday party. Meron kami anniversary. Everybody will keep on calling. Nakakatawa po. Sir, ang dami ko na po ng oras na nakuha sa inyo. Sir, maraming salamat po sa opportunity. Sobrang dami ko po natutunan. Grabe po kanina habang nagsasalita kayo, parang nagaganon-ganon yung utak ko. Sana naman nakatulong sa inyong palaisipan.